Hey guys! Nasubukan nyo na bang lutuin sa ganitong paraan yung paborito nyong manok? Nako, kung hindi pa ay subukan nyo na ito dahil amoy pa lang, ulam na. Kitang-kita nyo naman talaga namang napakasarap. Kaya naman, samahan nyo na po ako magluto ng Bicol Express na manok. Kapag nagluluto nga ako ng ganito, ay una kong piniprito ng bahagya itong ating sitaw. Kapag ganito nga pong Bicol Express na manok, ay naglalagay po ako ng sitaw. Ito naman po ay bahagya ko lamang pong ipiprito at kapag ganyan na po ang itsura, ay pwede nyo na po yung hanguin at iset aside muna. Bali, ang gagamitin ko pong part ng chicken ay ito pong breast part. Sa ganito pong recipe ay pwede naman po kayong gumamit kahit ano pong parte ng manok. Bali, ito po ay bahagya ko rin pong ipiniprito hanggang sa mag-brown ng bahagya yung magkabilang side nitong ating chicken breast. Pwede nyo naman pong i-skip yung ganito pong paraan, pero para po sa akin, mas masarap kapag bahagya pong ipiniprito yung manok, mas nagiging malasa po. Itinabi ko po muna yung manok at dito na rin po ako magigisa ng bawang at sibuyas. Bali, yan po ay pinagsabay ko na. At kapag nagisa na po itong ating bawang at sibuyas, ay maglalagay po ako dito ng 1 kutsara ng alamang. Bali, ito pong alamang na ginamit ko ay nabili ko lamang po sa grocery store, pero pwede po kayong gumamit dito ng fresh na alamang. After ko nga po magisa ng bahagya yung alamang ay inihalo ko na nga po dito sa manok. At dito na po ako maglalagay ng 1.5 cup ng kakanggata ng niyog. So ito po yung aking hahalu-haluin at saka pagkalagay ko nga po pala ng gata ay medyo hininaan ko na po yung apoy sa medium heat lamang po. Para naman po hindi kaagad-agad maiga yung ating gata. At naglagay po muna ako dito ng paminta. Mamaya ko na po ilalagay yung iba pa nating mga pampalasa. Dahil hihintayin ko po munang lumasa yung alamang. So ayan, inilagay ko na rin po yung ating bahagyang ipinrito kaninang sitaw. Halu-haluin po at hayaan po iyang makakulo sa katamtamang lakas lamang ng apoy. At tinikman ko na nga po pala yan. After pong makakulo ng mga 1 minuto at nag-add pa nga po ako dito ng seasoning granules at konting asin. Bali, yung ating po mga pampalasa na inilagay dito ay pwede nyo naman po yung i-adjust depende po sa inyong panlasa. Halu-haluin at naglagay po ako dito ng mga kalahating kutsara po ng asukal. Ito po ay pambalansi lamang doon sa mga pampalasa na inilagay ko. Pero kung kayo naman po ay hindi naglalagay ng asukal sa ulam, ay pwede nyo pong iskip yun. At syempre kapag Bicol Express, hindi mawawala ang sili. Kaya naman po, naglagay na rin po ako dyan ng sili na medyo may karamihan din. Pero depende pa rin po sa inyo kung gaano po kadami yung sili na ilalagay nyo dyan. So ito po ay akin na lamang pong hahayaan sa katamtamang lakas ng apoy. Para po mas lumapot pa at magmantika itong ating Bicol Express. Naku, amoy pa lang po nito talaga namang mapapakain ka na. Yun nga lamang po, aba ay nakalimutan ko palang magsaing. Buti na nga lamang po at may natira pang sinangag yung aking mag-ama kanina. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at akin ang tinesting yung lasa nitong aking chicken Bicol Express dito sa sinangag. At talaga namang bagay din pong ipare sa sinangag. Naku, napakasarap din po nitong ipare sa mga kaning lamig. And syempre, sa mga bagong saing na rin. Siya, kung natakam ka dito sa ating recipe ngayong araw, aba pakipusuan nyo na po itong ating chicken Bicol Express. Serve and enjoy!